Hindi makapaniwala si PBB Celebrity Collab Edition Big Four winner AC Martinez sa suportang natanggap mula sa kanyang Aspires at sa kanyang fan meet na tila raw kanyang debut. May chika si Athena Imperial. Oh my God! Wow, debut ko po! Overwhelmed si Sparkle artist at PBB Celebrity Collab Edition Big Four winner AZ Martinez sa ipinakitang effort ng kanyang supporters sa inorganisa nilang fan meet sa Fairview, Quezon City kahapon. Ang iba sa kanila galing pa sa probinsya. Pinakita niya naman sa loob ng bahay kung sino talaga siya. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. Sa akin po yung sa pagiging selfless niya po. Grateful din si AZ sa mga regalo at video greetings and affirmations ng kanyang fans. Malaking tulong po talaga yung mga sinabi niyo. Hindi ko po in-expect na makaka-receive po ako ng ganitong love, ganitong validation. Si AZ na rin na nagsabi na parang 18th birthday celebration o debut in Filipino term itong kanyang fan meet. Dito nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang mga fans na mas makilala at makaband pa ang isa't isa. At sa dami nga ng food at activity booths dito ay talaga namang nag-enjoy ang kanyang mga supporters. Surprise din para kay AZ at sa kanyang pamilya ang pag-celebrate sa fan meet ng birthday ng kanyang mommy. Grabe, atake si Mommy! Of course, sobrang thankful kasi hindi lang ako yung sinusuportahan nila, pero pati yung pamilya ko, si Mommy. Yung mga tao na yun, mahal ko sobra. Pabor naman ba si Mommy Bing na may ka-love team ang kanyang anak? Kung sinong magugustuhan niya, and then doon naman talagang support natin. Walang problema. Sa akin lang is guidance lang talaga sa kanya and prayer. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Salamat, Nelson. Mga kapuso ngayong weekend, ingat po dahil baka ikaw ay mabudol o magpabudol. Pero hindi po budol na scam, ha? Kundi yung budol na impulse buy. Nalito rin ba kayo, kapuso, sa salitang ginagamit na natin? Aba, bago na pala ang kahulugan. Pag-usapan po natin yan sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Budol, awit, wagwag, walwal. Ang tagal na ng mga salitang yan, pero bakit tila nabago na ang kahulugan sa iba? Awit. Awit kanta? Dati yon. Ano yung sabihin ngayon? Aray. Aray. Oo. Natalisod ka, awit. Ay, oo, tama. Yung natatalisod ka. Ito. Budol. Budol, yung napupudol ka na ano, yung parang napupudol na i-scam ka, ganun ba yun siya? Dati yun. Dati yun. Ano yung sabihin niya ngayon? Hindi ko na rin alam yung sabihin na yun. Pag meron kang binili na biglaan, yung hindi mo iniisip na gusto mo pala, tapos biglang nabili mo, ayun, nabudol ka. Napudol. Oo, napudol ako. Wagwag. Wag-wag. Wag-wag. Hindi ba yan sa pagkain? Sa pagkain. Oo, bigas siya. Bigas din siya. Oo. Pero dati yun. Hulaan mo ngayon. Wag-wag. Gugulat ka. Wala, hindi ko rin alam. Familiar. Sinabunutan. Talaga? Nagwagwagan kayo. Nagwagwagan? Nagsabunutan kayo, gano'n. Halos walang nakahula sa kung paano ginagamit ng mga Gen Z at ibang kabataan ng mga salitang ipinahula namin. Kung pareho alam ng both generation, yung ibig sabihin para hindi nagkakaroon ng contradicting at ng issue. Ayon sa linguist na si Dr. Ricardo Maria Nolasco, natural na bahagi ng ebolusyon ng isang wika ang patuloy na nagbabagong salita at mga kahulugan nito, depende sa grupo ng tao at sa kanilang konteksto. May futility of resistance eh. Maski anong gawin mo, mag-e-evolve at mag-e-evolve yung mga groups, mga social groups na yan ng kani-kanilang vocabulary. Okay? So yung mga magnanakaw, meron silang argot. O bakit kailangan magkaroon ng argot? Kasi kailangan nilang maligtas dun sa kamay ng batas. Okay? Pag yung mga pulis, alam kung paano yung linggo niya, abay hindi sila makakatago.
Wala rin daw maaaring makapagsabi kung tama o mali ang naging pagbabago ng salita o wika. Hindi natin pwedeng hatulan yan. You cannot legislate a language. Hindi mo pwedeng sabihin na yan ang tama at yan ang mali. At yan ang tama para sa generation na yan. Yan ang tama para sa social group na yan. Yan ang tama para sa kanila. Kanilang identities. At dahil patunay raw ito na buhay ang wika, ang magagawa na lang natin ay maging mapagmatsyag. Dahil bukas makalawa, baka ang sinasabi mo sa mas matanda o mas bata sa'yo, iba na pala ang kahulugan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko nakatutok 24 oras. Bukas po ay National Aspin Day. At ngayon pa lang ay binigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mga asong Pinoy sa isang programang may aliw na palarong Pinoy. Yan ang Usapang Pets ni Nico Wahe. Meet Coco, the masahista na masipag mag-back massage sa kanyang owner. Spoiled bunso naman ang atake ni Bam Bam na so comfy at ready to sleep na sa kanyang kama. One-to-sawang treats naman ang gift para sa birthday boy na si Kobe. Ilan lang yan sa mga Aspin na finlex ng netizen sa pagdiriwang ng National Aspin Day. Ang mga kapwa nila Aspin ang nag-enjoy sa mga larong Pinoy tulad ng tumbang preso, piko, luksong baka at pabitin, kasama ang kanilang fur parents sa isang event sa Quezon City. Ang 12-year-old Aspin na si Muffy, taon-taon sumasali sa Aspin Day. Puppy pa lang daw si Muffy nang ampunin ng kanyang mommy Queenie. Last year, nanalo lang ng freebies pero hindi masyado competitive. Active pa rin naman siya, tapos exercise niya rin. Kami dalawa. Big winner si Muffy na kabilang sa mga napanalunan ng overnight stay sa isang hotel. In-expect mo ba ito? Sobrang hindi po. Kasi yun nga, sobrang senior niya na, pero makulit pa rin naman. Pero parang we were here to enjoy lang po. Very active naman si Cole na hindi mo akalaing dati sakitin. Na-rescue siya ng kanyang furrent sa gilid ng PNR 5 years ago. Sobrang liit niya, parang siyang daga, tapos wala siyang balahibo. So, in-adopt ko siya. Tapos, dinala ko sa vet. Turns out, meron siyang may sakit siya sa puso, tapos meron siyang blood parasite. And then after nun, ayun, gumaling siya, naging healthy siya. Ayon sa post, nakatutuwa na marami na rin na nag-aalaga ngayon ng Aspin. Parte raw talaga ng selebrasyon ng National Aspin Day na baguhin ang pananaw sa mga dating tinatawag na asong kalye o askal, na ngayon ay asong Pinoy na o Aspin. It's a statement for all Aspin lovers na we will all speak out for the Aspins, speak out against animal cruelty, and we will proudly show the world na ang Aspin ay talagang dapat maging #1 choice as family pets. Ang mga tao lang naman ang mahilig mamili ng kung anong breed ng aso ang aalagaan nila. Ang mga aso, malamang sa malamang, pantay-pantay lang ang tingin nila sa isa't isa. Pero isa sila ng gusto, ang mahalin at alagaan ng tama. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, nakatutok 24 oras.